kapitbahay, may sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong. Kahit anong aberya, ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kapantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Wiggy House Magandang umaga mga idol. Ito po muli ang inyong Alwagi. Papunta po tayo sa Caloocan. Itingnan po natin yung bagong project natin ngayon na magre-repair tayo ng gate. Ito, nandito na ako sa loob. Lalakad na lang ako papasok. So ayun, magandang umaga sa inyong lahat. Ingat po kayong palagi. Ito po ang inyong Alwagi. Sumasaludo po muli sa inyo. Nandito na po tayo sa ating project, yung i-repair nating gate. Ayan mga kalawangin lang naman. Dito tayo sa hardware, bumibili tayo ng materialis. Ito yung ating kaibigan, boss, kaway ka naman, ayan. Piniprepare nyo na. Salamat ng marami, bossing. Thank you. Dito ko binili sa may Bagaw Construction Supply sa may MacArthur, Caloocan. Lakas ko talaga sa Bagaw, kahit konti di-deliver Yan ang kaibahan ng Bagaw. Pre, salamat pre, salamat. Thank you. Galing nauna pa sa akin Ito na ito yung tubular na 1.5 2mm ang kapal nito. Ang galing, na-deliver agad, 3 piraso lang. Ito yung angular, tapos ito yung flat bar. Natanggal na natin yung parting ibaba kung saan yung ating i-repair. Yung pinaka mga grills dyan, tinanggal na natin. Ito na siya. Talagang bulok na siya. Yan. Kung itingnan mo, talagang ayan, nabutas na. Yan. Yung mga kabila, hindi pa naman nabubutas. Pero ang dito, marami siyang tubig sa loob. Kaya nung putulin ko, ayan bumaha dyan. Bumaha sa lugar na yan. Kaya lang ang laman niyan, yan may putik na siya sa loob. So ito ang gagawin natin ngayon. Babaklasin natin yung lumang grills, ito. At ipapalit natin doon sa bagong frame. So ngayon kakatingin niya natin ng grinder. Ito yung cutting disc na super thin.
Brand na ginamit ko dito, Tyrolit, dahil yun ang pinakamatibay. So ngayon kakatin na natin. Kakalasin na lang natin itong mga square bar na to. Yan din ang ibabalik natin. Yung mga yan. Kasi ganun din naman ang size eh. Okay, simula na tayo. Konting paalala doon sa mga baguhan na gagamit nitong grinder. Sa lahat ng gamit sa construction, ang gamit na to ang pinaka masilbi. Pero delikado So ganito yan, bago natin isaksak, kailangan hawakan muna natin ng mahigpit. Yan. Yan, sasaksak natin yan pero hawakan mo ng mahigpit. Kasi baka mamaya pag saksak mo naka-on pala, delikado, di ba? Ayan. Ayan. Ibig sabihin naka-off siya. Dahil kung naka-on yan, pwedeng pumunta sa'yo o saan man, tamaan ka. Yun, di ba? Delikado. So, ayan. Simulan natin. Dito tayo magsisimula, Ang takbo niyan, papunta dito sa unahan. Ganyan. Ganyan. Papunta doon. Ayan. Pagkatapos niyan, bago mo siya ibaba, kailangan nakahinto na yung makina para safe, Ayan, nabaklas na natin. At nilinisin lang natin yan na tatanggalin natin yung mga pintura. Saka i-welding natin yan dito sa itong bago na to. Grind natin yung pinag-weldingan yan, ganyan, Yan, para malinis yung pag-weldingan. Ayan, nabaklas na natin. At i-reassemble na naman natin dito sa bagong frame nya. So yan, dati ganun siya, makapal yung pintura. Ni-grinder natin para mawala yung lumang pintura, para maganda naman yung kapit ng epoxy primer. Okay, welding ko na to. So ito yung welding natin, medyo matagal-tagal na ito sa serbisyo. Wala na nga yung pangalan, Kawasaki yan eh. So kagandahan itong portable at nakalagay lang ito sa backpack. Pag medyo malayo yung biyahe mo, napakaganda siya dahil dala-dala mo lang sa backpack mo, hindi ka na nabibigatan. So ayan, at disaksak lang, kita nyo naman. So ayun, at sisimulan na natin i-welding. Ayan na, natapos na natin. So iga-grind naman natin ngayon yan para malinis yung mga pinag-weldingan. Yun, tapos na. Ayan, okay na. I-prepare ko na lang itong paglalagyan. Kailangan kong tanggalin itong yung luma. Yan, yung lumang flat bar. Pag gagawa nga pala kayo nung gate, ito di kagaya niyan, tubular yan. Hanggang doon. So hindi naman perfecto yung ating pagka-welding yan doon sa ganyan. Minsan kapag bumaha, may nakakapasok na tubig yan. So pag di na yan umalis dyan, so kakalawangin yan, hanggang mabulok. Kaya ang pinakamaganda, ang ginagawa ko, ilalagyan ko ng butas-butas sa ganyan para in case may makapasok na tubig, bababa siya. So mapiprevent yung pagkabulok nito. So yun, tip ko lang yun sa inyo mga idol. Kayo na lang ang bahala kung gusto nyong gawin yan. Ayan, naikabit ko na yung grills na pang ibaba. Natapos ko na. Ayan, ipinturahan na lang yan. Tapos kikiskisin ko muna yung mga pintura dito. Yan, yung mga natatanggal na. Hindi ko na yan gagamitan ng paint remover. Sudsud na lang. Kayang-kaya naman. Mas madali naman matanggal eh. Ayan, ang bilis lang naman matanggal. Saglit lang. Ayan, kunti na lang. Kunti na lang yung ating i-strip, I-strip to metal yan eh. Yung isa medyo ayos na, yung likod niyan okay na lahat. So yan lang. Hindi na natin ginamitan ng paint remover. Mas matagal yun kaysa sa sudsurin natin ng
Ito palita. Ayan, nabaklas na po natin lahat yung lumang pintura. Hindi na natin yan ginamitan ng paint remover. Kiniskis na lang natin at kahit mahirap, mas madaling proseso yung kaysa yung gagamit tayo ng paint remover na maghuhugas pa tayo. Ito, okay na dito sa loob. Dito naman tayo sa labas. Ayan. Ito yung labas. Ayan o. Tapos ito yung pinaka pedestrian gate nila. Yung maliit na yan. So magpipintura na tayo ngayon. Ang ipipintura natin dito ay epoxy primer gray. So ito po at magmi-mix na tayo nung gagamitin nating pintura, no. Epoxy primer gray. So ito po ay mayroon niyang catalyst ito. Yung catalyst niya. Itong epoxy primer, the best ito sa mga ganito. Yung may mga kalakalawang. So ito saktong-sakto yan para dito. Kasi kung bubuksan natin to, yan. Yan kulang, di ba? Kunti lang. Pag inilagay mo ito dito, sakto yan, mapupuno yan. Ito. Meron din yan sa 1 galon. Sa 1 galon kasi ang laman 4 na litro. So yung pinakaloob na yan, ang laman yan 3 litro lang pag galon. Tapos 1 litro naman yung catalyst. Itong catalyst na to, ang tawag ng iba dito, hardener. So ang panghalo dito pag malapot na yung mahirap na ipahid, dapat epoxy reducer, no. Yan. Ngayon pag ganitong maliitan, pwede naman na itong lacquer thinner. Pero pag marami yan, kailangan talaga epoxy reducer yung gagamitin nyo. So tara, haluin na natin. Kailangan nating haluin mabuti muna ito. So ayan, at lumabas na yun talagang kulay gray, malapot siya. Ngayon, pwede na natin ngayong ilagay yung catalyst. Take note kapag mauubos nyo rin itong gamitin sa araw na yan, kailangan ganito yung timpla nyo, isang timplahan. Pero kapag kunti lang, halimbawa kunti lang, kalahati lang, so hatiin nyo to dito. Pagkahati nyo nung content niya sa loob, kalahati din yung catalyst. Kasi pag sumubra to, hindi na nyo pwedeng magamit kinabukasan. Matigas na yan. So ayan at ito i-apply natin. Medyo hindi na tayo maglalagay ng lacquer thinner kasi sakto-sakto lang naman, ayun, at i-apply na natin ito. Halo pa lang ng halo ng kunti para ma-distribute ng maayos. Ayun, pwede na. Sa pag-apply, pwede natin gamitin ang brush at pwede din ang roller, no. Pag ganyang mga malalapad yan, para mabilis, roller yung gamitin nyo. Yung mga sulok-sulok, ito na lang, brush na lang. Ngayon, ang the best nito, kung talagang mayroon kayong compressor, mas maganda yung compressor. So ayun, simulan na natin. Sample lang, no. Sample lang natin. Yung mga ganitong sulok-sulok, dapat yan at brush. At laging maglalagay kayo ng sapin, dahil pag bumagsak yan dyan sa pinaka-flooring, mahirap yan tanggalin. Ayan, at medyo napinturahan na natin yung iba. Doon pala sa mga beginners, bigyan ko lang kayo ng tip. O di ka, halimbawa kagaya nito, roller kayo. Ayan. Yan. Yung susunod sa gitna, yan. Gitna uli. Yan. Gitna uli. Kaya lalabas ngayon yan, bawat duktong ng naka double coat ka na. Ayan, at napinturahan na natin ng kumpleto, no, ng epoxy primer. So ang ginagawa na lang natin ngayon, nagre-retoke tayo ng mga ibang may tama, kasi siyempre luma na yan, may mga tama yung ibang ngayon, re-retoke na lang natin yan sa pamamagitan ng polytop, yung masilya. Ganito yung paggamit ng
pull it up sa mga hindi pa marunong. Yan, ganito yung gagawin mo, ano. Kukuha ka lang ng tamang amount yung kaya mong ipahid mo. Halimbawa, yan, ganyan. Tapos ito yung hardener mo. Yan, ganyan lang konti, no. So yan, imimix mo siya. At habang naghahalo ka, no, patingin-tingin ka kung saan ka mag-a-apply. Dahil ito madali ito matuyo. Tingnan mo na yung kung a-applyan mo kung alin para eksakto pagkahalo mo. Yun na yung ayong a-applyan. So ganyan lang, yan, kagaya niyan, tama na yan. So yan na yung time na ipapahid natin siya. So pahid na natin, no. Yan. Kaya niyan, no, yan. Ito, yan. So kailangan magmadali ka kasi ilang minuto lang yan. 3 minuto yan, matigas na yan. Ayan. Ganun lang. Ayan, final painting na tayo. Yan ay dito sa sa labas. Yan, ang tagal ko kinuha ng kulay na yan. Oh. Naka-4 na tinting color tayo bago nagustuhan ng may-ari yung kulay. So ayan. Tapos na yan. At dito yung pinaka-pedestrian, yung maliit na gate na yan. Ayan. Yung pinaka-pader nila, saka na lang natin daw yan pipinturahan. At isinama na rin ng may-ari yung grills. Pinasama na sa akin yan. Simula dito hanggang doon, yun, kanto na yun. O, ayan na. So ayan, tapos na tayo. Salamat po sa pagtitiwala sa inyong Anluwagi. So ayun, maraming salamat po. Nakatapos na naman tayo ng isang maliit na project. Salamat sa may-ari sa pagtitiwala sa amin na pinagsiwala sa amin ito, ang mga ginawa namin sa bahay na ito. Ayun, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo para marami po kayong matutunan. Ano po? Ito po muli ang inyong Alwagi. Minsan pa ay sumasaludo sa inyo. Lagi po nating tatandaan sa Alwagi, wala pong maliit na trabaho. Laging una po ay serbisyo. Salamat po. God bless. Ingat po kayong palagi.